Welcome sa ating Hana Filipino Worship. Let's look at the Word of God. 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 7. At tingnan natin ang nasa unang Samuel 19, 1-7. You can read it on Tagalog. Basahin natin. Minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag po sana ninyong gagawa ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Amen. Amen. Today's title is God's Protection. Ang pamagat ngayon ay ang pag-iingat ng Diyos. We read 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 7. At binasa natin ang nasa unang Samuel 19, 1-7. Actually, chapter 19 is one of the most persecuted time for David. At kung titingnan natin ang nasa kabanatang 19, ang oras kung saan si David ay nakatanggap ng napakaraming persekusyon. In other words, it was one of the hottest time for David. Ito ang pinakamasamang napakahirap na oras para kay David. But in the most critical time, God prepared certain people to have protection. Ngunit sa pinakamahirap na oras na ito para kay David, may inihandang mga tao ang Panginoon para bigyan ng proteksyon si David. And today we can look at the life of Jonathan and Michal or Michael. At ngayon makikita natin ang buhay ni Jonathan at si Michal. I think we all have critical moments in our life. Sa tingin ko, meron tayong pare-parehas na mga kritikal na pangyayari sa ating buhay. And depending on our experiences, some people get through the crisis very well. At depende sa ating mga na-eksperyensya, may mga tao na nakakalampas ng mabuti sa mga pagsubok na ito. Sometimes people that have certain faith also they overcome their crisis. At sa ibang tao na mayroon silang mga pinapaniwalaan, minsan nakikita nating nakakalagpas sila sa mga krisis na ito. But today's word is not about that extent. Ngunit ang salita na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi patungkol doon. It is a protection that we call divine protection, which is coming from above. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang banal na proteksyon na nanggagaling sa taas. So we need to always have this perspective. Kaya dapat ang tinitingnan natin ay patungkol sa bagay na ito. Because without God's protection, we're bound to just survive daily. Pagkat kung wala tayo sa proteksyong ito, ang ating buhay ay para lamang tayo ay makalagpas sa pang-araw-araw nating pamumuhay. But we need to ask ourselves, why do we need God's protection? Ngunit dapat nating tanungin ang ating sarili, bakit natin kailangan ang proteksyon ng Diyos? Because there are troubles only? Dahil merong mga problema? No. Hindi. It's because two kingdoms collide. Dahil may dalawang kaharian na naglalaban. What is the first kingdom? Ano ang unang kaharian? The kingdom of the world.
ang kaharian ng sanlibutan. And the other kingdom is God's kingdom, right? At ang pangalawang kaharian ay ang kaharian ng Diyos. They're always colliding each other. At ang dalawang kahariang ito ay laging naglalaban. But this is not about competition. Ngunit hindi ito patungkol sa kompetisyon. This is not about who's going to win. At hindi ito tungkol sa kung sino ang mananalo. This is about Satan not knowing God's ultimate plan. Ngunit ito ay patungkol sa si Satanas na hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos. Why? Bakit? Satan is creature. Pagkat si Satanas ay ginawa lang din ng Diyos. It's not in the same level of God. At hindi siya katulad na libel ng Diyos. But when we talk about colliding each other is we are living within these two kingdoms. At kung sasabihin natin na ang dalawang kaharian na ito na labing naglalaban-laban, laging nagkakabanggaan, tinitingnan natin na tayo ay namumuhay sa dalawang kahariang ito. So from these two kingdoms, we need to come to one conclusion. At kung titingnan natin ang dalawang kahariang ito, dapat tayo ay magkaroon ng isang konklusyon. Everything that happens within these two kingdoms is to fulfill God's covenant. Na ang lahat na nangyayari sa pagitan ng dalawang kahariang ito ay upang maganap ang tipan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. And what's God's covenant? At ano ang pangakong iyon ng Diyos? I will send Christ to save humanity. Ipapadala ko si Kristo upang iligtas ang sangkatauhan. This kingdom was used to eventually fulfill God's kingdom. At ang mga kahariang ito ay nagamit upang tunay na magawa ng Diyos ang kanyang plano. Satan thought that killing Jesus was the end. Ang akala ni Satanas ay kung papatayin niya si Jesus, iyon ang katapusan. But this was promised in Genesis 3:15. Ngunit ito na ay ipinangako noong sa Genesis 3:15 pa lamang. The offspring of the woman, right? Ang anak ng babae. And the offspring will have enemy with the serpent, right? At ang anak ng babaeng ito ang siyang makikipaglaban sa ahas. And he will strike his head and he will strike back his heel, right? Ang anak ng babae ay tatapusin ang ulo ng ahas at ang ahas naman ay kanyang tatamaan ang paa ng anak ng babae. In other words, Satan served his purpose. At ang ibig sabihin na tunay na ginawa din ni Satanas ang kung paano siya pilinano na gamitin ng Diyos. What purpose? Ano yun? Paano? To fulfill God's kingdom. Upang maganap ang kaharian ng Diyos. But sometimes we cannot think this way, right? Ngunit minsan hindi natin ito maisip ng ganito. Because we're forgetting this. Pagkat nakakalimutan natin ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Eventually, Satan put Jesus on the cross, but he did not know resurrection. Si Satanas ay tunay na naipako niya si Jesus sa krus, ngunit hindi niya alam na magkakaroon ng muling pagkabuhay. That's what resurrection faith is very important. Kaya ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ay But napaka-importante. today we're looking at Saul's life, right? Ngunit And- ngayon, David's life. tinitingnan natin ang buhay ni Saul at ang buhay ni David. And from these two kingdoms that Saul was being used, Jonathan and Michal was there. At sa dalawang kaharian na ito, kung saan ginamit si Saul, nandoon din si Jonathan at si Michal. So Jonathan and Michal was not the covenant, Si Jonathan at si Michal, hindi sila ang pangako ng Diyos. but they were used to fulfill what? David's lineage. Christ, in other words. Ngunit ginamit sila ng Diyos upang maganap ang lahi ni David na makarating kay Kristo. So for us, what does it mean?
Para sa atin, ano ang kahulugan nito? Every person, Ang lahat ng tao, every situation, lahat ng kaganapan, everything that happens to my life at lahat ng nangyayari sa aking buhay is to fulfill eventually one thing: ay upang matupad ang isang bagay, Christ's work. ang gawa ni Kristo. If there's no God's protection, we cannot receive guidance. Kung walang proteksyon ang Diyos, hindi tayo makakatanggap ng paggabay ng Diyos. Always remember that. Dapat natin itong laging tandaan. Without God's absolute protection, we cannot conclude in this. Kung wala ang tanging proteksyon ng Diyos, hindi tayo makakarating sa ating konklusyon patungkol kay Kristo. You being able to confess Jesus is the Christ is not possible without His protection. At upang magawa natin ang kumpisal na si Jesus ang Kristo, hindi ito mangyayari kung wala tayong proteksyon ng Diyos. We are not the person who holds on or keeps the faith. Hindi natin kayang panghawakan ang pananampalataya na meron tayo. It is God in His divine protection that gives us grace to really hold on to His faith. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na proteksyon at grasya ang siyang nagdadala sa atin upang tunay na ma-experiensya ang proteksyon ng Diyos. But these two kingdoms continuously collide, right? Ngunit ang dalawang kahariang ito ay palaging nagbabanggaan. So when you look at this, where should you put your eyes? Kaya kung titingnan natin ito, saan dapat nakatuon ang ating mga mata? Here. Sa pangako ng Diyos. You need to put it here because eventually it is for this. Dapat nakatuon ang ating mga mata dito pagkat sa kalaunan, ito ay lahat patungkol kay Kristo. And everything that happens from the kingdom of world will eventually be the help and the use of God's protection so you can carry on in this only covenant. At ang lahat ng nangyayari sa kaharian ng mundo ay kalaunan tunay na gagamitin upang makita natin ang proteksyon ng Diyos na lahat ay tumutukoy patungkol kay Kristo. So let's ask ourselves, Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. why were you able to wake up today? Bakit ako nagising ngayong umaga? Because it's Sunday, you would think, to have worship to God, right? Mari nating isipin na dahil ngayon ay linggo upang ako ay magbigay ng pagsamba. And that makes sense, right? At ito nga ay parang totoo. But imagine if every day is Sunday. Ngunit kung iisipin mo, paano kung araw-araw ay linggo? You start to think, I need Christ every day. Maiisip mo na kailangan ko si Kristo araw-araw. Don't be Sunday goers only. Huwag nating hayaan na tayo ay pumupunta lamang ng simbahan tuwing That's what I linggo. want to say. Yun ang gusto kong sabihin. It's not just Sunday and thinking, I need Christ today. I live for Christ today. It's Hindi, not only for Sunday. hindi dapat na kada linggo lang na maiisip natin na ang buhay ko ay para kay Kristo at ako ay namumuhay para kay Kristo ngayon. Dahil linggo. Christ should be inevitable for you. Si Kristo ay dapat kailangan natin kahit kailan. Must be irresistible for you. At si Kristo ay dapat hindi kayang pigilan ng kahit ano. It must be absolute for you. At dapat si Kristo ang natatangi para sa akin. If this is not your conclusion, anything that happens, you start to just see this part. Kung hindi ito ang magiging konklusyon ko, ang lahat ng mangyayari sa buhay ko ay titingnan ko lamang na nakaloob sa kaharian ng mundo. I think throughout the history, there's not many people that really suffer like David. Kung titingnan natin ang kasaysayan, walang maraming tao na naghirap na katulad ni David. But why is that God allowed David to have this persecution?
Ngunit bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ang napakalalang persecution na ito para kay David? God was forming him to be a king, right? Pagkat inihahanda siya ng Diyos upang maging hari. What does king must do? Ano ang dapat gawin ng isang hari? Only serve Jehovah God. Ang tanging paglingkuran ang Diyos, ang ating Jehovah na Diyos. So let's think about our life then. Kaya tingnan natin ang ating buhay. Why is God allowing all these things in my life? Bakit hinahayaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay ng ito ngayon sa buhay ko? As a royal priesthood is to serve and only look upon who? Jehovah God. Bilang isang royal na hari, tayo ay dapat na tunay na maglingkod lamang sa ating Diyos na buhay. That's what it means. Ito ang kahulugan nito. So David's life is not really different from our life. Kaya ang buhay ni David ay hindi naiiba sa aking buhay. You don't need to go to all the sufferings like David to understand this. Ngunit at hindi na natin kailangang mangyari pa sa atin ang mga kahirapang nangyari kay David upang maintindihan natin ito. Because Christ comes to your life in grace. Pagkat si Kristo ay dumating sa ating buhay sa pamamagitan ng grasya. So now you need to enjoy this. Kaya ang dapat nating gawin ay tunay na i-enjoy ito. How are you going to enjoy this? Paano? You need to pray with this. Dapat natin itong maging panalangin. If you don't pray with this, it's not yours. Kung hindi ito iyong maging panalangin, hindi ito sa iyo. If it's not yours, it is unstable. At kung hindi ito sa iyo, ito ay hindi matibay. That's why many people shake. Kaya maraming tao ang natitinag. But faith must not be shaken, right? Ngunit ang pananampalataya ay hindi dapat So natitinag. prayer is the key of assurance at the end of the word. Kaya sinasabi na ang panalangin ang susi ng pananampalataya, Just look ng what ating just kasiguraduhan. look what Jesus did to his disciples. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo. He healed the sick, and where did he go? Pinagaling niya ang may mga sakit at saan siya pumunta? To the mountains to pray. Siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. He preached the word to the multitude, and where did he go? Kanyang ibinigay ang salita sa maraming tao at saan siya pumunta? Away from the people to pray. Siya ay umalis sa harap ng maraming tao upang But manalangin. who followed him? Ngunit sino ang sumunod sa kanya? The disciples. Ang mga disipulo. He didn't say, let's go pray. Hindi niya sinabi na halika kayo at tayo'y manalangin. He made them follow him. Ang ginawa niya ay hinayaan niya na sila ay sumunod sa kanya. How can you teach prayer to them? Paano natin matuturo ang panalangin? You must enjoy prayer first, right? Dapat muna nating unang ma-enjoy ang panalangin. And they will follow. At sila ay tunay na susunod. And they don't know what to pray. Ngunit hindi nila alam kung ano ang ipananalangin. Then you teach how to pray. At doon natin may ituturo kung ano or paano dapat manalangin. There's so many things in us Napakaraming mga bagay ang nasa atin that is not real prayer. na hindi tunay na panalangin. Until our prayer changes, I'm sorry to say this, but nothing has started really in your life. Hanggang sa ang panalangin ay hindi magbago, nakakalungkot mang sabihin, ngunit wala pang tunay na nagsimula sa iyong buhay. But don't lose hope because you haven't started anything yet, right? Ngunit huwag kang mawala ng pag-asa na wala ka pa palang naumpisahan sa iyong buhay. Think this way. Dapat nating isipin ang ganito, I can start correctly. na ako ay pwedeng makapagsimula ng tama. So remember, God's protection. Ang dapat nating isipin ay It's ang proteksyon ng Diyos. Absolute need for our life. At ito ang natatanging pangangailangan ng iyong buhay. And He gives His protection more in crisis. At mas binibigay ng Diyos ang kanyang proteksyon kung ikaw ay nasa krisis. That's why hold on to Christ. He will take care of it. Kaya dapat mo tunay na panghawakan si Kristo pagkat siya ang bahala sa nangyayari sa iyo.
I hope that all who are listening today regain new strength. Nawa ang lahat ng nakikinig ngayon ay tunay na magkaroon ng panibagong lakas. Remember what's your background is the kingdom of God. Pagkat ano ang nasa iyong likuran, ito ay ang kaharian ng Diyos. So you can be witnesses in your life and also everything you do. Upang ikaw ay maging saksi sa iyong buhay at sa lahat ng iyong ginagawa. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much. Maraming salamat, Panginoon. Give us the grace to understand and believe that your protection is what we need. Bigyan mo po kami ng grasya na maintindihan at paniwalaan na ang iyong proteksyon ang aming kailangan. But you have given us protection already. Ngunit iyon na tunay na binigay ang iyong proteksyon sa amin. And you desire to guide us. At ang iyong kagustuhan ay tunay na kami ay gabayan. God, let us put our things down and now be entrusted completely to your kingdom. Nawa ay tunay naming ibigay at ibaba ang mga nasa amin at tunay na kami ay magtiwala sa iyong proteksyon, O Diyos. Two kingdoms are colliding, but let us focus on your fulfillment of your covenant. Dalawang kaharian ang nagbabanggaan, ngunit tulungan niyo kami na kami ay makafocus sa kaganapan ng iyong pangako. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos who are hearing and holding on to your word as the ultimate protection of our life, knowing that without your grace, we are nothing, concluding that only Christ is our only necessity. Be upon them now and forever. Amen.